Hey guys, Trike nga pala. Una gusto ko lang i-clarify no, kaya ako gagawa ng video na to is because sinabi ko na sa mga tao na gagawa ko ng part 2 which is about kay ako si Doggy naman na take yung sa perception niya kasi yung unang ginawa ko for Shinbu. Alam ko na medyo nag-die down na tong issue na to at hindi ko to na-try palakihin. Gusto ko lang pong ituloy yung mga bagay na sinabi ko kasi when I say something that matters to me. So, para sa akin, nung sinabi kong gagawa ko ng part 2, gusto kong gumawa ng part 2. And ako hindi naman ako nandito para sabihin kung anong mali or tama na sinabi ni Doggy. Ang sabihin ko lang kung ano yung opinion ko dun sa mga sinabi niya kasi parang feeling ko I owe it to him and to the followers nitong mga ginagawa ko sa buhay na kumbaga ginawa mo yung part 1, ito yung take mo sa mga sinabi ni Shinbu, pero unfair kasi kung hindi ko sasabihin yung side naman na tingin ko sa mga sinabi ni Doggy, di ba? So dito tayo sa mga sinabi ni Doggy and meron dalawang videos ako i-dissect, yung video na ginawa niya bago nag-react si Shinbu at yung video na ginawa niya after Shinbu. So FYI lang sa lahat ng mga hindi nakakilala sa akin, Trey Gutierrez nga pala, I'm the CEO of Tier 1, pero sa video na to, I'm just a gamer. FYI lang, ako lang yung gamer na nagre-react sa mga bagay na nakita ko. At ito, i-breakdown ko to based ako paano ako nag-analyze ng Dota games before. So ito yung mga markers ko, 335. Okay, simulan natin dito. Bakit namamatay community nyo? Di naman pangit yung game na linalagot nyo. Maganda naman. Yung feedback ko doon, ayaw nyo. Nagtanong kayo sa akin, Dogs, ano masabi mo? Sinabi ko yung masabi ko, di ba? Tapos ayaw nyo na dinig nyo. Tayo hindi kayo nagtanong. Bakit namamatay community nyo? Bakit walang ganap sa community nyo? Kasi guys, ito naghahapon kay 2Stack. Hindi ko pa siya tatrash talkin. Hindi aabot sa ganun yung views. Hindi lang sa pagyayabang guys. Di payabang tayo. Di naman totoo naman, di ba? Hindi naman aabot sa ganun yung views. So, kailangan kong i-hype. So, in-hype ko siya. Sinabi ko Ayan. So, to Doggy's point to, una, I admire the confidence. Parang, ako, ibang level talaga yung confidence si Doggy. And I think that's one of the reason why people love him and people follow him. Kasi usually talaga, confidence talaga. Mapapasunod ka sa confidence eh. Dun sa unang point niya, tama siya eh. Sobrang straight up. Sabi nga niya, siya yung tropa mong real talk. Tama yun. Like, ang sinabi niya, tinanong niyo ako, sumagot ako, di niyo nagustuhan yung sagot, tapos galit kayo sa akin. Parang labo naman talaga nun, di ba? So, sa point na yun, tama siya. Yun nga, the alpha test means, hindi pa perfect yung hindi pa perfect yung game. And dahil doon, hindi sana tayo masaktan pag sinabi ni Doggy yung nararamdaman niya kasi it's not the final form of the game, di ba? So, yun lang. You can disagree with his opinion, pero I feel like him, just letting his opinion out, nothing wrong with that. Sa point naman na pangalawa, yung sinabi niya about sa hype na dala niya kay 2Stacks, maybe that's correct. Honestly, yun yung sinabi ko dun sa previous video ko eh. Si Doggy naman talaga kung usapang hype, isa sa mga best sa game na yan. And hindi ko alam kung si 2Stacks magiging sing lucky siya kung hindi nahawakan ni Doggy yung stream niya. Pero definitely, para sa akin, ang gusto ko lang i-separate is yung hype ng Wild Rift sa hype ng nangyari kay 2Stacks. Yung nangyari sa hype kay 2Stacks, that's to Doggy's credit. I can say, siya talaga yung dahilan ba't na-hype yung si 2Stacks. Pero to say na si Doggy is the lone reason why hype yung Wild Rift, hindi naman siguro. I think he's one of the reasons why and probably the main reasons why. Pero kung titingnan natin mabuti, yung Wild Rift kasi as it is talaga mataas na yung hype eh. Sa ibang bansa, pati locally. Imagine, itap mo sobrang daming influencers and parang every time nanonood ka ng Wild Rift na stream, it's like watching a show match. It's Alodia versus Eruption. It's Bianca Yao versus Shinbu. It's Shinbu versus Doggy. 'Di ba? Parang entertaining naman talaga siya. So the hype is going to be there. So to in conclude, kay 2Stacks, yes, credit to Doggy on that hype. Pero on the collective hype of Wild Rift, I think in general, si Doggy may contribution doon. Pero marami ring iba pang nag-contribute doon. Yun lang yung take ko. Next is yung 4:20, 4 minute 20. Ano sinabi niya kaya dito? ako manood kasi may Chuk, may Wrecker, may Zapnu, may Chaknu, may Renny J, may H2, ako, si Hypebeats, ang dami ang dami. Tapos pagdating naman sa Dota, si Kuya Nick, Wombo. Okay, so dito sa point na to, sinasabi niya na isa daw sa mga reasons bakit na-hype talaga yung game is marami talagang marami talagang streamer at maraming ganap. Yun nga yung sabi niya, 'di ba? Isa sa mga ganap na minention niya, I believe is MPL. And to that point, I think bilang isang streamer, ang karamihan na nakikita mo, kapwa streamer mo din. Kaya nakikita niya na, sabi nga 'di ba nila, game recognizes game. If player ka ng basketball, usually nakikita mo yung ibang basketball player, right? And you can empathize better pagka basketball player ka at nakikita mo yung basketball player din. Kasi iba eh, pareho kayo ng craft. And I think to Doggy's point, kaya yun yung nakikita niya. Kasi streamer siya eh.
hindi naman niya may imagine kung ano yung ginagawa ng isang developer. Hindi naman niya may imagine kung ano yung ginagawa ng isang organizer. Hindi naman niya may imagine kung anong ginagawa ng isang shoutcaster. Pwede sa shoutcaster kasi nag-analyze naman siya. Pero ang point ko is, yung realm na nakikita talaga ni Doggy, yung perspective niya talaga is on the talents end. And I think that's very fair para sa kanya. Kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin na, yan lang naman yung tinitingnan niya. Walang masama doon. Kasi yun yung nakikita niya eh. And I think, ang gusto ko lang sabihin dito, is ako personally may nakikita akong ibang bagay. Nakikita ko yung mga nagtatrabaho sa likod. Nakikita ko yung contribution ng mga developers. Nakikita ko yung ginagawa ng iba't ibang mga tao behind the scenes kung paano lumalaki yung isang eksena. And I think we just have to recognize that too. Pero in the case of Doggy, definitely sobrang laki po ng contributions ng streamers. Kasi tama siya eh, ang streamer ang nagdadala ng hype sa isang game. Kung usapang hype lang, yes, streamers talaga ang gumagawa nun. Pwedeng gawin niya ng shoutcasters, pwede dahil maganda yung laro, katulad nung nangyari kay Honda Beast, di ba? Pwede rin. Pero kung sa perspective na tinitingnan niya na streamers ang in charge sa hyping yung mga bagay sa community, I can give that to him. And I think he's very right about that. Ang gusto ko lang sana is makarating rin sa tao na hindi lang siya ganun, like hindi lang siya streaming lang. Marami pa talagang ibang mga tao na may ambag sa buong success ng isang industriya. Pero definitely hindi natin pwedeng maliitin yung streaming kasi Doggy in this video 977,000 views. Yung isa 1 million, 4 million subscribers, 'di ba? So the more attention that he gets for a game, tama eh. Maging thankful tayo kasi kung hindi niya pinansin 'yan, baka wala nga talaga yung same na attention. So, yun lang. Yun rin naman yung reason ba't namin kinuha si Kong, 'di ba? Kasi si Kong brings attention to Tier 1 and Tier 1 is about esports and gaming. And with Kong being with us, mas maraming nakakalam sa esports and gaming. So, I truly believe dun sa sinasabi niya sa part na yun, yung sa pagdala ng attention at ng hype from the streamers. Pero gusto ko lang iwanan din sa tao, no? Hype is one thing. Pero kailangan kasi yung restaurant solid din eh. Para sa akin lang. Bakit? Ano ibig sabihin ko? Pwede sabihin natin, kunyari, itong Burger A, o kunyari, itong Game A. Okay, sobrang taas ng hype. Nakilala ng lahat. Okay, sobrang sikat ng game. Nakilala na. Marami nakarating na attention. Pero nung tinry nila, hindi nila nagustuhan. O di kaya pag tinry nila yung pagkain dun sa restaurant na hinype natin, hindi nila nagustuhan. Diyan pumapasok na marketing is a big part of what we do in our lives. Malaking part siya ng buhay natin, yung marketing. Pero kung yung produkto mismo hindi maganda, and with produkto, papasok dyan yung experience, yung ganda ng produkto, marami eh. Pero, wag rin natin i-discount yung importance ng product. And I think that's what's really good about Mobile Legends eh. Kasi, nandyan yung hype ni Doggy, nandyan yung hype ni Wrecker, nandyan yung hype ni Chooks, lahat ng hype nandyan. Pero ako kasi personally, kung wala siya sa cellphone, kung nasa PC siya, mayroon nga kaya talagang ganun karaming taong may pakialam. Hindi ko alam. Pero para sa akin, that's a factor. Kung yung game hindi ba talaga maganda and hindi ba talaga competitive, meron kayang may pakialam. Hindi ko rin alam yung sagot dyan kasi ayoko naman magsalita ng kwentong what if. Pero these are things na para sa akin important eh. Na parang ML, for me, hindi lang solid yung streamers niya. Hindi lang solid yung infrastructure na create niya sa esports, which is yung MPL, yung Indonesia NPL, yung M1, lahat na create niya. Pero the game itself, sobrang solid din ng game at kaya siya nilalaro ng mga tao. So para sa akin, hype is yes, a big part of the formula to success, pero at the end of the day, hype without an actual product, without a product that's really good, hindi ganun yung hindi siya ganun, hindi siya same eh. So yun lang. Acknowledging the high part, and I think that's very very important. Pero I'm just letting you know na may isa pang side nung picture. Yun lang yung para sa akin. Sumunod is yung 518. Sila, yung sumunod naman nun, MPL. So, may napapanood yung mga tao. Sumunod naman nun, gumawa ako ng mas masikat yung player ko, parang may to si Chakno, pati Zapno, andun. Diba? Nagpo-post sila, tapos yung mga pro nagpo-post. Alam mo yun? Yun.
to his point, parang sinasabi niya, tuloy-tuloy nangyayari, maraming nagpo-post, maraming nagre-react. And I think that's what really a healthy community is all about, na may iba't ibang takes yung mga tao. Ito yung take ni Doggy, nire-respeto natin siya. Ito yung take ni Shinbun, nire-respeto natin siya. And I think yun yung sinabi ko before, di ba? As gamers, kailangan maging open tayo sa opinion ng iba't ibang tao. Kasi syempre, hindi naman lahat ng tao pare-pareho ang preference eh. Some people might like mobile games, some people might like PC games, some people might like console games. And tayo bilang mga tao at bilang mga gamer, syempre bino-voice out lang natin kung ano yung nararamdaman natin. And sana lang mas maintindihan natin yung isa't isa kaysa sa try natin paghiwa-hiwalayin yung isa't isa dahil nag-away-away tayo dahil magkaiba ng opinion. Sa totoo lang, napakadami ko nang nakitang nag-argue kung Xbox ba o PlayStation. Pero hindi pa dumating sa point na nakita ko nag-away sila. Pero sa social media, right now, ang dami ko nakikitang pag-aaway na para sa akin, guys. Relax. Relax. Yun lang. Yun sa akin. So, last point dito sa video na to is 709. Hindi, pero totoo guys. Ito, kunyari, pag ikaw, type mo Chinita, ako naman, type ko yung Latina, kanya-kanya tayong gusto. Yun. So, yun nga sinabi ko. Kanya-kanya tayong gusto. At sana marunong tayo magrespeto nun. Yun lang. So, ito sa post video naman na ginawa niya, ito 27 minutes to. Puntahan ko muna yung 902. Yeah. Ako, yung player sa game, okay? Tapos may isa pang post babae. Sabi niya, so kailangan kong maging toxic sa community. No! Di mo kailangan! Joe, toxic ka na nga eh. Saan ka ba nakakita ng isang content creator na hindi toxic? Si Chooks, let's be real. Kinikengko yung game niya nakakatuwa. Tinotroll niya. Sa tingin mo ba, gusto mo ba yun? Nakakatuwa. As in ako, nagutuwa ako. Pero ikaw, pag nag-rank game ka, sabi natin mythical glory ka, sabi natin na child ka, tapos may nag-troll na ganun. Gusto mo ba yun? Toxic yun, di ba? Si Ghost Wrecker, yung ginawa niya nun na, yung sinabi niya, in 6 months, kaya ko maging pro sa ML. Toxic yun, di ba? Ako, trash talk ko si Ghost Wrecker. Pero magkaibigan kami. Trash talkan kami. Di ba toxic yun? Pero nagbibigay hype yun. Nagbibigay yung tao, manonood sa'yo. Shit, si Doggy sinabi to, pumunta sa stream ko. Oy, Wrecker, sinabi to ni Doggy to si Wrecker doon. Pabalik yan, bam. Na-excite yung mga tao, tol. May pinapanood. Pag sinasabi nila, shit, ang ganda na ito. Parang, puta nakakatuwa. Tol, eto sa akin humihingi kayo ng tulong sa kumpanya. Sa akin guys, kasi ako guys, never akong humingi ng tulong. Okay? Hindi naman sa never. Humingi ako ng tulong pero if hanggat kaya kong gawin, gagawin ko. Okay? I don't need the support of etong bagay kung kaya kong gawin mag-isa. Kung di nyo ako tutulungan, gagawa ko ng paraan para magawa yung mga bagay. Sabihin si Muntol, di ako tinulungan. Okay. So, ang bibigat, no? Ang bibigat ng mga binitawan ni Doggy dun. Pero, siguro yung una kong masasabi dun sa point niya, yung sa side ng toxicity, I definitely agree na parang yung toxicity gets the viewership and attention. 100%. Isipin mo na lang nga, 'di ba, yung mga nangyayari sa social media pagka may toxicity, pag may pag-aaway, madami na chime in, maraming nagre-react, maraming arguments na nagaganap. Pag may beef sa Flip Top, pag may beef kay Zainab, kay Skastakli, sa lahat ng mga online na mga couples diyan, marami nagre-react, 'di ba? And I think, yan talaga yung katotohanan ng Pilipinas eh, di ba? Na parang, with beef comes hype. At sa totoo lang, kung gusto nyong ialisin natin sa Pilipinas, sa wrestling. Yung wrestling guys, fake, scripted lahat. Fake, yun. And ako matagal ako nanood nun, even if alam kong scripted. And imagine yung mga narratives na yun, sobrang talagang controversial and at the same time, nakaka-hype talaga. Kasi ganoon talaga ang nagagawa ng beef eh. With controversy comes that hype and that parang eagerness ng mga tao. Ano kayang nasa isip nito? Ano kayang nasa isip nito? Ang common denominator kasi niyan guys, chismis yan eh. And pag usapang chismis, maraming interesado kasi gusto nilang malaman kung what's up, di ba? So, ako ang say ko lang dito is, nire-respeto ko yung mga taong gustong gamiting tool etong toxicity para madala yung hype. Kasi if you think about it, yung intention naman ni Doggy, tama eh, and pure, I can say, na gusto niya kasing mabuhay yung game niya. Na para sa kanya, ito yung ambag ko para maging maingay yung game, para makilala yung game na mahal ko. And sabi ko nga, if that's the reason why you're doing it, pure yun. Re-respetuhin ko yun ng todo kasi ginagawa mo yun para sa mahal mong laro. Pero, kung may sasalungat dun sa style na yun, marerespeto ko din. Bakit? Para rin lang yun sa YouTube eh. May mga tao nang gusto ng prank, may mga tao na gusto yung style ng Team Payaman, may mga tao na gusto is commentary. Kumbaga iba-iba talaga ang flavors nating lahat. At nagkakataon lang kasi, ang hype, isa siya sa mga pinaka magnet
ng mga tao kung gusto mo makuha yung hype na gusto mo. Kaya nagigets ko na yun yung ginagawa ng mga ibang tao para makuha yung attention na kailangan nila. Same thing with pranks, 'di ba? Tingnan mo yung pranks, ang daming gumagawa ng pranks kasi patok talaga sa tao eh. So if you're an influencer, nasa sa'yo yun eh. Gusto mo ba na gamitin kung anong patok sa tao para maparating sa kanila yung message? Or gusto mong gawin lang yung sarili mong style para makarating sa kanila yung message? And that's for the influencer to answer. Kasi sila naman yung gumagawa ng content eh. Sa akin, napaka-thankful nga dapat tayo lahat na nasa panahon tayo ng social media na napakadami nating options. 'Di ba? Dati pag nanonood ka ng TV, ano lang, channel 2, channel 7. Pag may cable ka, sige, swerte ka ng konti. Pero kumbaga dati, hinahain sa'yo, wala kang choice, konti yung options mo. Ngayon, may option ka. Gusto mong maging toxic, ito ako. Gusto kong maging prankster, ito ako. Gusto ko ng Team Payaman content, ito ako. Kumbaga, marami nang nakahain ngayon. Marami nang options. At ang pinakamaganda sa lahat, may freedom tayong mamili. 'Di ba? Kung sino yung susundan natin. And I think, dun ko natatapusin. Dun pa lang dapat maging thankful na tayo. So, kung ikaw yung tao na hindi mo feel yung toxicity, dahil yun yung toxicity na nagdadala ng hype, then don't follow. If you wanna say something bad about it, ikaw bahala. Pero, sana dun sa mga nakabasa nun, respetuhin natin sila. Sa mga tao naman na ayaw naman yung toxicity, respetuhin rin natin sila. Alam mo sa uli, sa totoo lang, kung gusto natin paiklitin itong usapan na to, respetuhan lang eh. Yun lang talaga. Respeto lang talaga yung kailangan natin sa isa't isa. At kailangan lang natin maintindihan na iba-iba talaga tayong lahat at iba yung preference natin. Siguro yung confidence kasi ni Doggy nanggagaling sa point of view na napanood ko na to, hindi ko na to iano yung mga ibang points, medyo haba na eh. Sabi nga niya dito sa isang point niya, no, hindi naman mawawala yung sports car ko, hindi naman mawawala yung bootcamp ko pagka ginawa ko lahat ng to. And I think that's where his confidence is coming from. He is a very successful person. Sinabi niya rin dito, kaya niya mag-isa. So, tinatry niyang i-build yung gusto niyang mangyari mag-isa. At sa akin, karespe-respeto yun kung gusto mong gawin siya mag-isa. Pero at the same time, may iba't ibang paraan tayo. Yung iba gagawin siya mag-isa, yung iba gagawin siya na magkakasama, yung iba gagawin siya na toxic way, yung iba gagawin siya na ibang paraan. And I think, to Doggy's point, iba-iba tayo. Kung gusto niya Latina, kung gusto natin Chinita, iba-iba yan. And I think, alam ko, kaya niya ring respetuhin yun. So, sa side ng mga nanonood, sa totoo lang, baka kayo lang naman yung nag-aaway-away talaga. Hindi naman talaga si Shinbu at si Doggy. Baka yung actual communities yung hindi nakakaintindi nung clash. Baka tayo yung nag-overreact dun sa mga nangyayari. And I think, hindi ko naman sinasabing that has to stop. Pero, that has to be, that we have to be better. Sa akin, yun na lang siguro. Na parang, gamers tayo, lagi tayong buong buhay natin, laging nag-draw ng line yung mga tao sa atin na kayo gamers kayo, kami hindi. Kayo geek kayo, kami yung cool. 'Di ba? And we're now living in a world na tayong mga gamers nagsiset tayo ng sarili nating linya sa isa't isa. And yun yung bagay na hindi ko nagugustuhan kasi para sa akin, oo, meron tayong differences. Oo, may mga iba-iba tayong preference, may it be games, may it be flavor na gusto natin sa content or what not. Pero tandaan nyo guys, kaya nga sinabi ko sa last video, nilinyahan tayo ng mundo na gamers lang kayo. Para sa akin, wag na lang muna tayo mag-create ng linya sa isa't isa kasi yung linya na yun yung una muna natin dapat tingnan na try burahin. Na gamers, lifestyle, wala nang linya dyan eh. Kasi gaming now is a lifestyle. Sino ba namang probably 1 in 4 Filipinos are gamers. Mga tao tingin pa rin gaming is niche. Mga tao tingin pa rin pag gamer ka, minority ka. And I don't think that's the case. Siguro yun lang sa akin. Yun nga, gaya na sinabi ko nung unang video, kung gusto nyo mag-unite, game. Kung ayaw nyo mag-unite, sana let's just not tear each other apart, 'di ba? Yun lang yung sa akin. And maraming salamat sa lahat ng nanood nito. This is gonna be my last reaction on this topic and probably in any community issue kasi I don't want to be involved in community issues, pero in this case I just wanted to speak out because feeling ko it's about esports. Feeling ko it's about nakikita ko na nagiging out of hand yung mga arguments and gusto ko lang mag-react din na hopefully makapag-change ako ng mga nasa isip ng mga ibang tao diyan na chill lang guys. Yun lang.